Sana po ay that he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right. At mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niya sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rob out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Nakakagalit! Yan po ang part 3. Pero bago tayo magalit, at bago magalit, ang MMDA, tinatawagan natin ang white, may-ari ng white van plate number S595, SAB4595, kindly move to avoid being towed. Okay, pakitanggal na lang po. Pakitanggal na lang po para maayos po tayo rito. Ngayon, Kahit saan, lahat tayo nakakagalit dahil lahat tayo nagbabayad ng buwis. Lahat tayo Pilipino. Diba? Inilulok natin siya. Ang ating mga nagpapatakbo ng bansa. Tapos ganito ang mangyayari sa Pilipinas. kawawa ho tayo. Kawawa talaga tayo. Pati yung mga susunod na henerasyon, ng henerasyon. Kaya ngayon pa lang, eto na, narito tayo nagtitipon. Kaya naman may mga nag-aalaga at natutuwa ako na may mga youth sectors. Kaya pakinggan po natin ang ating first speaker from the IHC youth sector. Yes? Bigyan po natin ng masigabong palakpakan si Miss Ina Zimmerman! Magandang hapon, Pilipinas! Grabe, ramdam na ramdam ko po ang presensya ng ating mga kababayan at grabe, ramdam na ramdam ko ang galit. Parinig nga naman po na naman ang ating sigaw ng mga Pilipino. Ayan. Grabe. So, unang-una po
sa lahat, gustong-gusto ko po kayong pasalamatan. Lahat po kayong nandirito ngayon na nakipagkaisa at nakipagsanib puwersa upang labanan ang korupsyon at katiwalian ng administrasyon ni Pangulong Marcos. At gusto ko rin pong pasalamatan ng ating magagaling at masisipag na organizers, ang UPI, PDP Laban, KOJC, and of course, ang Iglesia ni Cristo. Palakpakan naman po natin sila. Ayan. So ako po si Ina Zimmerman, isang kabataang Pilipinong naninindigan para sa hustisya at pananagutan. Nandirito po tayong lahat nagtitipon-tipon, hindi dahil sa kung anumang bintang nilang destabilization. Dahil hindi po tayo ang nagpapahina sa gobyerno. Dahil sila mismo ang ugat ng kaguluhan, kahihiyan, at kawalang tiwala. Dahil sa sunod-sunod at paulit-ulit na korupsyon. Nitong mga nakaraang araw po, nasaksihan naman po natin ang mga revelasyon. Grabe, unti-unti na po tayong papalapit sa katotohanan. At dahil po dyan, hindi po tayo mananahimik hanggat walang nananagot, wala pong nakukulong at wala pong hustisyang natatamasa ang bawat Pilipino. So, at bilang kabataang Pilipino po, tayo po ang pinaka-importante. Ang mga boses po natin ang pinakamahalaga dahil dito po nakasalalay ang ating kinabukasan. Kaya naman po, hindi tayo mananahimik at hindi tayo matatakot. Lalong-lalo na ngayon, mas lalo po nating palakasin ang ating boses at puwersa para po ipaglaban ang kinabukasang nararapat para sa ating lahat. Tama na. Tultukan na natin ang katiwalian at kawalang hiyaan. Ang dami na pong namamatay na kababayan natin, nalulunod sa baha, at patuloy na nasisira ang mga buhay dahil sa kapabayaan ng ating gobyerno. At bakit? Dahil ninanakaw nila ang pondong para sa taong bayan! Pondong tila tinutuling nilang mga basura at isinisilid sa mga maleta. Kaya naman kung hindi pa kayo galit, bakit? Kaya po may tanong ako kay Pangulong Marcos. What happened, Bella? Anong nangyari? Pinagkatiwalaan po namin kayo. Milyong-milyong mga Pilipino ang umasa sa lahat ng pangako mong napako. Kaya ngayon, hinahamon ka namin, President Bongbong Marcos! Kung meron ka pang natitirang kahit konting awa, kirot sa iyong puso. Kung meron ka pang natitirang konsensya, respeto sa sarili mo, hinahamon ka namin, Bongbong Rizal! 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 Nagsalita na po ang taong bayan. Pangulong Bongbong Marcos, pakinggan niyo po ang bawat Pilipino. Bawat Pilipino nagpapayaman sa'yo. Yeah. Thank you. Nangako kami, di ba? Na as much as possible, pagbibigyan namin ang mga nasa puso ninyo. Kaya ito po, hindi po ito po. Sige, sabihin ang nagbibigay ng mandato sa kanila. Kung hindi dahil sa atin, hindi sila nakaluklok sa kanilang posisyon. Oo, tsaka ito na lang, isipin nyo,
tayo, nagkakaisa tayo rito, sinisigaw natin yung nasa puso natin. Kaya natin ginagawa yan, hindi sa pansarili natin, di ba? Kasi may mga anak kayo eh. Yung anak nyo, magkakaroon pa ng anak, magkakaroon kayo ng apo, para sa kanila rin itong ginagawa natin. Tama ba? Para sa kinabukasan natin, tama ba? Kaya mabuhay tayo lahat mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Mga kaibigan, itong rally ito ay hindi politikal. Hindi ito nagsanib-sanib ang iba't ibang mga organisasyon upang ipakita natin para mag-isa pong isang protesta. Isang protesta para ipakita natin na pagod na tayo. Ang daming namatay. Itigil na tong kasakiman ninyo. Alam mo, sa totoo lang, yung mga mandarabong na yan, lahat ng mga magnanakaw na yan, dapat ikulong na yan! Ikulong ang mandarabo. Hawawa tayo. Sumigaw kayo, ano? Lahat kayo, sige, sigaw nyo! Sa puso nyo, go! Lahat! Hindi na po kami ang nagsasalita. Ang nagsasalita na po ay ang taong bayan. Sabi ng asawa ko, mag-iingat ka, Giselle, mag-iingat ka dyan. Pero sabi ko, para to sa bayan. Para ito sa bayan.